Hello mga palangga, for today's video is gagawa po tayo ng yummy, cheesy, and soft na ubi cheese pandesal. So guys, look at this. So it's so cheesy. At nako, ang lambot po niya. So soft po siya. And then yung kabilang side is meron ubi and the other side is merong cheese. So kain po tayo. Grabe, ang sarap po talaga niya. Sobra. So, ayun mga palangga, kung gusto niyo po malaman kung paano ko po ginawa yung aking cheesy and yummy and soft na ubi cheese pandesal, please keep on watching hanggang sa matapos po yung video ko po na ito. So, pag hindi pa po kayo naka-follow, please don't forget to follow. Paki-like na rin po and pa-share na rin po. So, yan po yung ating ubi cheese pandesal. So, sobrang sarap po talaga niya. So, sobrang lambot. So, ayan. Mas masarap sa pandesal pag mainit yung pandesal. Kasi ano po siya, yung parang ano mo talaga yung pandesal pag mainit. Pero okay naman po siya pag malamig. Kasi na-try ko rin po na malamig yung ginawa kong ubi cheese pandesal. Still malambot pa rin po siya. So ayun, look at this. Nako. So yung ginamit ko po kasi dyan is cake melt cheese. So, ito na po yung ating recipe. So, una, gagawa po tayo ng yeast mixture. Ilagay natin yung powdered milk, salt, food color, and then, yung ating yeast. So, ilagay na po natin yung ating warm water and then i-mix lang po natin siya. Tapos, i-set aside po natin siya hanggang sa umalsa yung ating yeast mixture. So, mayroon po tayo ditong flour and then, hinalo ko na po dito yung ating white sugar. And then, tapos umalsa na yung ating yeast mixture is, ilagay na po siya natin dito sa ating flour. Pagkatapos is, i-mix lang po natin siya ng maigi hanggang sa makagawa po tayo ng dough katulad po nito. Pag nakagawa na po tayo ng dough is maglagay po tayo ng margarine. Pagkatapos natin lagay ng margarine is ininid o imamasahin po natin ulit yung ating dough hanggang sa mag-mix yung ating margarine doon sa ating dough at hanggang sa maging ganito po yung kanyang itsura. And then inid pa natin konti hanggang sa maging shiny na po yung ating dough. So, kailangan sa pagmasa is dahan-dahan lang po siya. Pag shiny na yung ating dough is ikakat na po natin siya sa nais po nating laki. Kung kaano kalaki yung gusto nating pandesal na gawin. So, yung ginamit ko po na cheese dito is yung Danish na cheese. So, ito na po siya. Kumuha lang po ako doon sa aking nikat na na pandesal dough. And then, nilagay po ako ng ubi cheese. And then, isasara lang po natin siya. Pagkatapos po natin isara is, i-flatten po natin siya ng konti doon sa likod para masara na maigi. And then, i-roll po natin siya sa ating breadcrumbs. So, ganito na po yung kanyang hitsura. So, re-repeat lang po natin ulit yung process. Kukuha po tayo ng dough. I-flatten po natin konti. Ilagay po natin yung ubi halaya. And then, ilagay po natin yung quick melt cheese. And then, isi-seal na po natin ulit siya. So, ganyan lang po kadali mga palang gagawin yung ubi cheese pandesal. And then, ibibilog-bilogin natin konti siya. And then, i-roll lang po natin ulit sa ating breadcrumbs. Paulit-ulitin lang po natin yung process hanggang sa matapos po natin lahat gawa. Yung ating ubi cheese pandesal. So, ito na po yung ating ubi cheese pandesal. Sinalang ko na po siya. And lutuin ko lang siya for 20 minutes sa mahinang apoy. So, after 20 minutes, ito na po yung kanyang itsura. Luto na po yung ating ubi cheese pandesal. So, that's it for today's video, guys. Thank you for watching. Please don't forget to follow, like, and share. And see you